Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one.
tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa, ang kaligtasan nabuhat sa Kanya. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa, ang kaligtasan nabuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Good morning, Jesus! Mike Kubato, good morning po. Sabi nga po ng salita ng Diyos, this is the day that the Lord has made, so we will rejoice and celebrate. O mga kapatid, bati naman. Amen. Good morning, Jesus. Praise God. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. At tayo ang muli ay nagsama-sama sa oras na to. Sorry po, ang ating microphone medyo nagkaroon tayo ng technical problem. Pero everything okay na and we are happy that we are together again to celebrate this day. Okay, ulitin ko yung bati ko. Hindi yata narinig kanina. Good morning, Jesus! Sabi nga po ng salita ng Diyos, this is the day that the Lord has made. So we will rejoice and celebrate. Ayan, kahapon po kasi may nag-celebrate ng birthday po. Pero pababatiin ko po muna siya. Sister Joy Belmonte. Yes. Good morning, Jesus. Ayan, salamat kay Lord sa magandang umaga na binigay niya sa atin. At salamat sa malamig na gabi. Wow, oo nga. Diba? Sarap ng tulog nating lahat dahil pinalamig ni Lord ang magdamag. Amen. Good morning, Jesus, muli. At busog na busog po kami kahapon. Amen. Happy birthday. Okay, amen. Happy. Sige po, bago po tayo dumako sa ating mga gawain, ay manalangin po muna tayo. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat, may-ari ng langit at lupa at lumikha sa aming lahat. Maraming salamat po muli sa araw na ito na binigyan niyo na naman kami ng pagkakataon upang maibahagi ang iyong kabutihan, ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay. Muli po, samahan niyo po kami sa umagang ito. At manguna po kayo, let your Holy Spirit lead us, O Lord, sa lahat po ng gagawin namin sa maghapong ito. And go with us, O Lord, in our journey. Salamat po sa lahat ng mga nakakarinig ngayong umagang ito ng iyong banal na salita, maging sa mga awitin pa lang, Panginoon. Lahat po ay hipuin niyo pong lahat ang aming mga puso at lahat po kami maglingkod at sumamba sa iyo.
Muli po, maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang gawain namin sa umagang ito. Lahat pong ito aming samot-dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. So, unahin po muna natin ang VOTD, Verse of the Day. Sister Joy Belmonte. So, ang VOTD natin for today ay matatagpuan sa John 15, verse 7. Sa King James Version po, If ye abide in me, and my words abide in you, you shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Purihin ang ating Panginoon. Pag sinabi po nating abide, ito yung remain. Kaya pag tayo nananatili sa ating Panginoon, paano ba nating nasasabing tayo'y nananatili sa ating Panginoon? Ito po yung ating nakagawi ang ginagawa, yung pag-attend ng mga fellowship, pag-attend ng Bible study, di ba? Yung pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. At ngayon, ngayong panahon ng pandemic, since hindi tayo pwede ng mass gathering, meron tayong live streaming. So, mas lalo tayong nakaka-abide sa ating Panginoon dahil nga sa meron tayong live streaming. Kaya nga, si Lord, lahat ng paraan ginagawa niya para tayo ay in-nourish, para tayo ay manatili sa Kanya. At napakasarap po ng tayo'y nananatili sa Kanya. Kasi nga, yung word niya, yun ang gumagabay sa atin araw-araw. Lalo na sa panahon na to, na kung wala tayo sa ating Panginoon, wala yung sustenance ng Word of God na natatanggap natin, siguro stressful ang buhay dahil di mo alam kung saan ka kukuha ng provision. Pero napakasarap pag tayo nag-abide sa ating Panginoon. Sabi nga dito, you can ask for anything you wish and you shall have it. Hindi mo pa nga hinihingi, binibigay na ng Panginoon. Nararanasan natin yan bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga Kristiyano. Wala pa akong narinig na Kristiyano na dumaing, nagreklamo. Dahil natutulog pa lang, inihahanda na ng ating Panginoon yung pangangailangan. So ako mismo, nararanasan ko yan sa araw-araw na buhay. Kaya nga, hindi tayo kailangan mag-worry. Kasi, kung iisipin natin ang kinabukasan, talagang hindi natin to kayang arukin. Hindi natin kayang dalahin. Kaya ibigay lang natin to sa ating Panginoon at siya na yung bahala kung ano man yung mga pangangailangan natin kinabukasan. Kailangan lang mamuhay tayo ng araw-araw. Dahil nagtitiwala tayo sa ating Panginoon na ipagkakaloob niya ang lahat sa atin. Dahil nga dun sa word na natatanggap natin, dahil sa kanyang yung pagmamahal sa atin, di ba, katulad ng ating mga magulang, tulog pa lang tayo, piniprepare na nila yung kakainin natin. Di ba? Lumaki tayong ganun. Lumaki, ha? Kaya ganun din ang ating amang nasa langit. Tulog pa lang talaga tayo, inihahanda na niya yung ating mga pangangailangan. Kaya manatili tayo, huwag tayong a-absent sa gawain ng ating Panginoon. Kaya yun po yung ating, at yung ating prayer, nagbabago Hindi na yung pansarili natin. Kasi yung puso natin, nagre-reflect yung heart ng ating Panginoong Jesus. Di ba? May kasabihan nga tayo na, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kung ang friend natin, close tayo kay Lord, di ba? So maa-adapt natin yung heart ni Lord. Di ba? Na yung heart ni Lord, yun magre-reflect sa ating kapwa. And then, yung choices natin, di ba? Yung kalooban na ng ating Panginoon, hindi na yung ating sariling kalooban. At yung nagiging panalangin natin ay yung mga issues na closest to the heart of God. Hindi na yung kung ano-anong issues of life na nagbibigay ng negative vibes, kundi yung magbibigay ng mabuting reflection sa ating kapwa.
Yan po ang ating verse of the day. Thank you, Lord. Glory to God. Amen. Thank you, Lord. Meron ka bang medyo may masasabi, Sister Beng? Oh, wala nga akong mic. Okay, maganda kasi, alam nyo na natutunan ko talaga doon, kung ano yung focus natin, doon ka maglo-looking forward eh. Kaya importante na pag yung salita po kasi ng Diyos, ang nangunguna po sa ating buhay at yung pananatili natin, kasi yung pananatili medyo mahirap talaga yan eh, no? Paano pagka wala kang tinatanggap, mananatili ka pa ba? Pero yun nga po ang sabi ng salita ng Diyos through Sister Joy ay pag nanatili ka talaga kay Lord at ang kanyang mga salita ay nanatili sa'yo, hingin mo ang iyong maibigan. Pero meron pong awit si Sister Joy. Baka po kami ngayon ni Sister Joy. Kasi birthday niya, pagbigyan naman po natin. Ay, hindi pa pagbigyan. Gusto niyo pong umawit kay Lord kasi. Ay, wala na isang mic. Ayan pala. Professor SJ. Mic, please. Ayan na. Ayan na. Praise God. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa iyo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa iyo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon. Nagpaparangalan si Jesus sa buhay ko. Praise the Lord. Praise Babati God. mo na po sa mga may birthday, Sister Maripas. Thank you, Lord. Amen. Happy birthday po. Thank you, Lord. Kay Sister LV Alcantara. Oy, from Gumaok. Gumaok Yes. Prayer Group. At Brother Marcus Rigor Datu, anak ni Sister Mau at And Brother Darwin Datu. Praise Yes. God. Happy birthday po. Ay, meron pa po. Alam nyo, mother ni Sister Cristeta, remember, Mahogany, nag-100 years old po siya Wow. ngayon. Kaya happy Praise birthday, God. Nanay. Yan, 100 years old sa ngayon. At meron pa po, wedding anniversary po Yes. ni Sister Maripas. Sino nga yun? Wedding anniversary ng ating kapatid, kapwa manggagawa, Mario Garcia at Jen Garcia. Isang palakpak. Isa lang? Pak. Isa lang. At At wait lang po, Mark Lester Barte and si Jill Serrat. Happy anniversary po. Happy anniversary. Ayan. Thank you, Lord. So, yung kanina po, yung awit na kamay ko'y nakataas ay request po ni Sister Tess. Bongan. Opo, Bongan po from San Pablo. At ngayon naman po yung pangalawa ay grabe, si Nanay Norma Abel po. Ang kanya pong request ay, O aking Diyos, Amen. laging ikaw ang hinahanap ko. O aking Diyos, laging ikaw ang hinahanap ko. Uhaw kong kaluluwa, tanging ikaw ang hangad. Luman ang isip ko'y laging ikaw, Panginoon. Nahihimalay sa puso ko, Jesus. O aking Diyos,
Laging ikaw ang hinahanap ko. Uhaw kong kaluluwa, tanging ikaw ang hangad. Laman ang isip ko'y laging ikaw, Panginoon. Nahihimalay sa puso mo, Jesus. Katapatan mo ay walang hanggan. Pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, dakila ka, Panginoon. Katapatan mo ay walang hanggan. Pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, dakila ka, Panginoon. God, amen. Thank you, Lord. BFG, Voice of God. Yan sina Brother JJ, Brother EJ, Brother David, and Brother SJ. At meron po tayong konting sharing doon sa natanggap na VOTD today from Jamie Hapin. Ninang Joy Pangilinan Belmonte, happy birthday po ulit. Amen. Totoo po yan. Pag binigay natin kay Lord, lahat na hindi ka na magwo-worry kasi alam mong si Lord ang bahala. Thank you, Sister Jamie. And then, dito rin kay Sister Maudatu, sabi niya, thank you, Lord po, sa pagbati kay Marcus Rigor Datu. Happy sa mga kapatid natin. Happy anniversary din kay Sisi Jen Abuyabor and Brother Leo Abuyabor at sa mga may anniversary po. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa pag-alala. Milk tea, milk tea. Thank you pa rin. Amen. Sige, bago po tayo dumako sa ikatlong nag-request po ng awitin, basahin ko lang po yung sharing ni Sister Minda Lopez from Paco, Paco, ito po. Sabi po dito, good evening kasi po kagabi niya pinadala. Ang sharing ko po ay tungkol po sa pandemic situation na aming naranasan sa aming mag-anak. Hindi po nagkulang si Lord dahil pinrovide lahat po ni Lord ang aming pangangailangan sa araw-araw. At latest nga po, naibigay ko nga po ang tithes ko nang walang alinlangan. At ito po ay naging daan upang lalong pagpalain ang aming paghahanap buhay. Nag-online selling po kami ni Melvin. Si Melvin po ang tagatanggap ng order, si Ryan po at si Jimuel ang tiga-deliver. Si Mary Ann at si Jimuel ang nagdidivisorya. Hindi na po siya nagdidivisorya ngayon. Ako po at si MJ po ang naghahanda ng delivery. Thank you, Lord po, dahil nandoon po ang pagtutulungan sa pamilya. All glory and honor belongs to the Lord. Ito po ang aking verse, Matthew 11:28. Di po ako nagkamali ng pagtawag sa hotline ni Lord. Ayan, thank you, Lord. So, simula daw po nung nagkaroon ng pandemic, usually po kasi yung mga
na nasa tindahan, tingin nila mahina ang kita, wala pong mga mamimili. Pero alam nyo, the Lord open all kinds of avenues of blessing sa mga Kristiyano. Kaya mas lalo pa pong lumakas ang kanilang online business. Meron pa pong isa, ayan. Ito naman po ay from Sister Jamie Hapin. Sabi niya, nagpupuri at nagpapasalamat po ako kay Lord dahil sa panahon po ng pandemic, talagang di siya nagpabaya sa amin. Nag-try po akong mag-business dito sa Bohol ng mga snacks like French fries, tempura, kwek-kwek, banana Q, puto. Mabili naman po, kaso dito po di pwedeng mag-mark up ng presyo dahil hindi po nila kaya pag 3 piso o 5 piso, masyadong mura, no? At 5 piso, kailangan po piso lang. Ba, meron pa palang piso, ano? Nung kinompute ko po lahat ng kinikita ko, sabi ko, napapagod ako, pero maliit lang kita ko at parang di po siya worth it. Minsan nagagalaw pa po ang puhunan. Hehehe. Hanggang sa natigil po akong magtinda. 1 month after, nagpray po ako kay Lord. Gusto ko pong mag-business dahil gusto ko pong makapagbigay sa inyong gawain ang ikapo. The next day po ay may mga umorder na po sa akin, chicharon from Bohol, hopya from Tipas, Taguig, Kutkutin at iba pa. Sabi ni Mami, anak, mag-tithes ka kay Lord. Agad-agad, nag-tithes po ako. Pangalawang transaction ko po, kita na lumalaki po, tubo agad-agad po. Sabi ni Mami, ako po yung Mami niya. Ulitin ka. Sabi po ni Mami, tithes ko kay Lord, wag mong kakalimutan, please, please. Hanggang sa 2 weeks na nga po akong nag-start, mag 3 weeks na po ngayon, ay tuloy-tuloy naman pong nagpapadala si Lord ng pagpapala at di siya nagkukulang. Maaring nagtataka po kayo bakit po ako nakakapag-business, nasa Bohol po ako. Ang ginawa ko po kasi ako po ay nagko-consolidate ng mga orders nila, then ako rin po ang nagpapabook sa Lalamove. So, ang word niya po ay Matthew 6:33 of alam na po natin to at saka yung Malakay 3:10. Kaya salamat sa Diyos. So again po, ang Diyos po natin ay hindi nagpapabaya at lagi po siyang handa na tumulong because siya po ang ating mabuting pastol at kailanman hindi tayo magkukulang. So thank you Lord. Ang ating pangatlong request. Sister Joy. Okay. Sa ating pangatlong request ay nanggaling kay Sister Carmen Sebastian, kalooban mong masusunod sa buhay ko. Kalooban mong masusunod sa buhay ko, Panginoong Jesus, di ako tatanggi sa mga utos mo sa akin. Kalooban mo masusunod sa buhay ko, Panginoong Jesus, di ako tatanggi sa mga utos mo sa akin. Alam ko ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ko, Panginoong Jesus, di ako tatanggi sa mga utos mo sa akin. Maluwag kong tatanggapin ang iyong mga hiling, Panginoong Jesus. Maluwag kong susundin ang mga utos mo sa akin.
utos mo sa akin. Di ako tatanggi sa mga utos mo sa akin. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the voice for God. Meron pong pahabol na pabati, mga kapatid. Happy second birthday by si Zian Trevor Dison. And 15 years wedding anniversary po ni Sister Len and Brother Rex. Ayan. Happy anniversary meron and pa happy po. birthday. Anak ata ni Sister Leng yun. Ay, oo. Si ano, Tapos anniversary nila, 15 years na. At hi, Sister Yula Ibarra. Pinsan po ito ni Sister Josephette. Welcome at nanonood daw po sila ngayon. Sister Paz, sino nga yung ating apat? last song? Wala na tayong babatiin. Okay. Ito na po ang ating last song sa ating VFG from Sister Amorlita Fulgencio. Ang awit ay Ang Hindi Nagmamaliw na Pag-ibig ni Yahweh. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang Kanyang walang kupas na kahabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang Kanyang walang kupas na kahabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Dakila si Yahweh, sa Kanya ko magtitiwala. Walang kupas ang Kanyang pagmamahal. Dakila si Yahweh, sa Kanya ko magtitiwala. Walang kupas ang Kanyang pagmamahal. Walang kupas ang Kanyang pagmamahal.
Good morning, Jesus. Magandang umaga sa lahat sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Mga nasa iba't ibang bansa na ngayon ay nanonood at nakikinig, nakaantabay sa ating ginagawang ito. Kasama ko po ngayon ang pamilya ng Ebanghelyo. Ayan si Jesus Ebanghelyo, Sister Charity Ebanghelyo, Rosario pa. Po. At ang kanilang anak si Gerson Ebanghelyo rin. At wala si Jessa, nanonood siya ngayon. Live, nanonood siya. At naririto rin ang ating host ngayon sa araw na ito, si Minister Jeff Borja. Ayan. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat ay niaalay namin sa iyo, aming Diyos, aming Panginoong Hesukristo. Hayaan niyo po na sa umagang ito, sa sandaling ito, ang Banal na Espiritu Santo ay makasama namin na siya mangunguna upang maluwalhati ang iyong banal na pangalang Jesus. Ang bawat sasalitain, bibitiwan sa aming mga bibig, ay ikaw po ang maglalagay sa aming mga bibig ng mga salitang aming bibitiwan. Hayaan mo rin po, Panginoon, na ang lahat ng makikinig ay maluwalhati, maligayahan, masiyahan, magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa tungkol sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Manguna ka, ikaw lamang po ang aming sasambahin at luluwalhatiin sa umagang ito. Sa iyo po ay binabalik ko ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa kabanal-banalan at katamis-tamisan mo pong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Yan. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Yan. Sabi nga sa salita ng Diyos, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Wala pong dahilan para hindi tayo magsaya, mga kapatid. So, una po sa lahat, ako po si Brother Jeff. Ako po yung sinasabi nilang kamukha ni Minister Dodi. Yan. Nakakatuwa nga po napakapalad ko naman. Sa dinami-daming makakamuka, siya pa. Kaya, thank you, Lord. So, una po sa lahat, bumabati ako sa lahat ng nanonood, yung ating mga kapatiran sa ibang bansa. Yan. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Diyos. At yung ating mga kapatiran dyan sa East, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain kayo ni Lord. Yan. Binabati ko rin yung aking sister wife, Sister Marichu. Ayan, tsaka yung aking tatlong anak, si Seiya, Noah, at tsaka si Caleb. At yung mga taga Mendez, ayan, kamusta kayo dyan? So, salamat kay Lord, alam kong nakikinig kayo. Ayan, purihin ang ating Panginoon. Nandito naman yung ating mga kasama. Magpapakilala rin po sila. Si Kabayan, ayan. Magandang umaga po. Good morning, Jesus and Comfy family. Isang magandang umaga po ang ipinaabot ng inyong abang lingkod. Sa mga taga-Katandala prayer group po. At sa lahat po ng prayer meeting sa buong Kapuluan, isang magandang umaga po sa inyo. Malugod po akong nagpapasalamat sa Panginoon Diyos at naanyayahan kami sa ganitong pagtitipon upang ipakilala namin at ang Panginoon Diyos. Ako nga po pala si Jesus Ebanghelyo. Ang probinsya po namin ay sa Katandala. Yung po ang tinatawag ni Mami na laylayan ng langit. Kaya, thank you Lord. Ang taga-Katandala prayer group po, magandang umaga rin po. Sa akin pong mabait na kaibigan, kay Brother Joe, magandang umaga sa iyo. At sa lahat-lahat po ng aking mga BFF at kaibigan dito sa Comfy. Maraming salamat po. Yan. Si Ninang Charity naman, bumati kayo at magpakilala. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy family. Sa lahat po ng nanonood. Magandang maga po sa inyong lahat. Opo, binabati ko po binati na ni Brother Jess ang Katandala Prayer Group. Binabati ko naman po ang Malibay Prayer Group. At San Pedro Prayer Group. Yun po, mga kamag-anak namin na nakasama namin sa gawain.
At sa lahat-lahat po na nanonood na ating mga kapatiran. Salamat sa Diyos at kami po ay nakapunta ngayon dito. Bali po ay 3 months, 4 months yata kaming hindi nakakapunta dito. All glory and honor belongs to our God. Thank you, Lord. Amen. Kinakabahan ba kayo? Okay. Ayan. Tawagin naman natin si Brother Gerson. Good morning po, brothers and sisters. I'm Gerson Evangelio po. And nabati na naman nila lahat ng mga kasama namin sa Comfy na Prayer Group. So, thank you po sa pag-invite sa family namin dito. Okay, thank you, Lord. Ngayon ay masasaksihan natin yung kanilang buhay, yung naganap, yung kanilang buhay noon, kung paano sila napunta sa ganitong gawain, at ano yung naging resulta, bunga, nung kanilang pananatili. Pastor Romy. Ayan. Bago natin interviewin itong pamilyang ito, interview talaga, no? Tingnan muna natin yung mga video, mga picture. Ayan. Mga naganap sa Katandala, sa Malibay, family nila, nanay nila, tatay nila. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. When you're in trouble, if you have sorrow, when you are weak, He is our strength. When you're alone, and no one to lean on, just call His name, He will answer you. There's power in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. Nothing is too difficult for Him. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. Okay, Pastor Romy? Simulan natin yung ating pagtatanong. Sino bang gusto niyong unahin sa inyo? Yung anak na muna. Okay lang ba, Brother Gerson, magtanong? Hindi ka alis? Okay. Meron lang kaming itatanong. Mga ilan lang naman. At gusto namin yung tamang sagot. Yan. Thank you, Lord. So, ang tanong ko, ang balita ko, maliliit pa kayo, kayong magkapatid, meron ng prayer meeting sa inyo. Totoo ba yun? Opo. Ayan. So, bilang na maliliit pa kayo, bata pa kayo, namulat na kayo sa gawain ni Lord, ano yung nakita mong kahalagahan na bata pa lang, maliit pa lang, ay namulat na sa gawain ng Diyos? Pinaka-important thing na nangyari sa amin nung napunta kami kay Lord habang bata pa, siguro po yung kung paano namin i-view yung bawat bagay, yung perspective namin. Kasi since bata kami, umaattend na kami sa prayer meeting. Habang lumalaki kami, syempre may kanya-kanya din kaming personal experience na dinadaanan. So every decision na gagawin namin, we always make it a point na nagko-consult kami kay Lord. Tsaka alam namin na kung mali kay Lord, hindi tamang decision yun. So, especially kami, lumaki kami sa Pasay, na which is yung environment is hindi naman ganun ka-ideal. Kasi doon lahat makikita mo. So, although may mga kaibigan kami doon, marami kaming na-witness na mali sa gawain ni Lord. Pero hindi kami nadala doon. Dahil bata pa lang kami, napapaalalahanan na kami na dapat laging ang tingin namin kay Lord kung anong dapat tamang gawin.
Yan. So, totoo talaga yan, mga kapatid, yung kahalagahan na maliit pa lang, sinasama na natin sa gawain ni Lord. Kasi merong mga katuwiran na minsan ayaw nila isama yung kanilang mga anak dahil maingay, malikot, magulo. Kaya minsan, parang nagiging dahilan dahil kaya ayaw nilang isama. Meron niya ako isang prayer meeting. Yung mga anak nila, yun yung dahilan nila, ayaw nila isama, maingay daw. Ang sabi ko ngayon, okay lang po yan na kahit maingay, naglalaro. Kasi minsan, tingin lang natin, parang wala lang sa kanila. Yung pala, natatanim yung mga naririnig nilang salita ng Diyos. At hanggang sa paglaki, yun ang kanilang daladala. No? Natatanim sa puso, sa isip. Kaya sabi ko doon sa sister, okay lang po yan kahit maingay, isama nyo. Ang mahirap, yung matanda ang maingay sa prayer meeting. Di ba? So, thank you, Lord. Oh, ikaw, Pastor Romy, meron ka bang tanong? Yung dalawa kong anak kasi, nang mawala yung misis ko, mamatay. 13 days old si Mark, 3 years old si Michael. Doon ako nagsimulang mapasama dito sa Compi. Kasama ko sa mga prayer meeting ng dalawa, may dala akong gatas, didihan, lampin. Wala pang diaper walang pambiling diaper. Ang tawag sa akin ni Michael ama pa. Hindi pa mayaman Sabi niya, Ama, gugutom na ako. So, maliliit pa talaga. Hindi ko kinahiya. At natutuwa naman ako sa mga prayer meeting na aking pinupuntahan. Maraming mga kadalagahan nakikibuhat sa mga anak ko at nakikialaga. Mga aplikante pala yun. Kaya, lumaki sila. Aplikante saan, pa. Pastor? Aplikante ng? Ay, wag na natin sabihin saan. Baka marami pang mag-apply. Kaya, salamat sa Diyos. Hanggang ngayon, yung mga anak-anak naman nila, up to now, dinadala ko sa prayer meeting, napakasarap na mga anak ay lumaki sa ganitong gawain. Wala tayong magiging problema paglaki. Meron man, yung problema ng slight na madaling maiktuwid. Madaling may ayos kasi malambot na yung kanilang puso at isipan. Ayun, ang kagandahan noon. Yun. So, thank you, Lord. Bago tayo dumako doon sa mag-asawa, meron pang isang tanong, Brother Gerson. Di ba may asawa ka na? Meron na po. May anak ka na rin? Opo. Yan. Ilan anak mo, brother? Isa pa lang po. Yan. So, bilang ama, bilang tatay, namulat ka sa, maliit ka pa, nasa gawain ka na ni Lord. So, bilang ama, meron ka ng anak ngayon. Paano mo iminumulat yung iyong anak, isa lang anak mo, di ba, babae? Yan. Babae, no? Opo. Paano minumulat kay Lord yung iyong anak? Paano mo ipinakikilala ang Diyos sa kanya? Kami po mag-asawa, nung binless kami ni Lord ng anak, which is our daughter po, lagi namin, habang lumalaki siya, syempre, every Sunday we go to church, we pray together po as a family, palagi. And ngayon na may isip na siya, lagi namin pinapaalala sa kanya na always pray to God, always thank God for every blessing na natatanggap niya, especially kung nakakatanggap siya ng blessing like mga laruan or simple na nakapasyal siya. Dapat lagi niya i-recognize na blessing yun from the Lord. And ngayon, actually, it's a challenge for me. Tsaka kasi umalis yung wife ko ngayon. So, bale, sa bahay namin, kaming dalawa lang ng anak ko. Kami dalawa lang talaga, buong ECQ kami lang. So, it's a challenge and a blessing din at the same time kasi nakikita ko yung provision ni Lord sa family namin na kahit magkalayo kami ng wife ko, yung protection ni Lord tsaka yung paggabay niya sa family is nandun pa rin. Kaya naniniwala ako na pag yung family talaga is naka-center kay Lord, although wala namang perfect na family, lahat naman kakamali. Pero kung laging si Lord din yung kinoconsult natin, parang everything will fall into places. Katulad ngayon, pinagpipray ko yung wife ko kasi nasa ibang bansa. So, nung nag-COVID cases, lagi kong pinagpipray na siya ni Lord, parang protektahan siya kasi very exposed siya. So, right now naman, very healthy siya as well as kami ng anak ko. And kahit naman yung wife ko, although hindi siya naging member ng Comfy, pero religious din naman yung family nila. Katuwang ko siya na i-instill sa anak ko kung how to give back
and give thanks to the Lord sa lahat ng blessing na natatanggap niya. Amen. Thank you, Lord. So, nanonood ba sister wife ngayon? Batiin mo siya. Ay po sa wife ko. Pero feeling ko ba kasi baka tulog siya. Kasi night shift siya kahapon. So, tsaka 4 hours sila ahead. 4 hours ahead tayo sa kanila. Ayan. So, thank you, Lord, Brother Gerson, no? So, meron tayong mga natututunan, no? Sa bawat ibinabahagi ng ating mga kapatid. Ngayon, tatanungin natin si Ninang Charity. Ayan. Mukhang kinakabahan kayo nang no? Ayan. Hindi naman po mahirap yung tanong. So, ang tanong, paano po ba kayo nagkakilala ni Ninong Jess? Ayan. Doon tayo sa love life. Mamaya kayo sumagot, oh. Ayan. Sino ba nanligaw? Ayan. Pwede niyo bang ikwento sa madlang people? Ayan. Okay. Sige, Ninang. Nagkakilala kami ni Brother Jess. Hindi naman po lingid sa lahat. Isang barangay lang kami sa Katandala, Batangas City. Kami po ay magkanayon kung sa ano. Kaya lang ang Katandala nahahati sa 4. Isang Katandala Ilaya, Silangan. Ako taga Katandala ng Ilaya. Bandang Ilaya kami. Sila naman Silangan. So magkalayo. Siyempre nung bata, ang aking pong tatay ay inaanak sa binyag ng kanyang tatay naman. Kinakapatid ko. Ewan ko magkapatid. Kinakapatid niya ang tatay ko. Ngayon, siyempre nung mga bata... Kayo? Magkamag-anak pero malayo na po. Tuloy po. Nung mga bata pa kami, siyempre, hindi ko siya kilala. Nung grade 6 na ako, high school yata siya, second year high school siya. Ako naman grade 6, doon sa kabilang barangay namin, na kami ay naglalakad ng malayo na, yung naglalakad kasi, malayo yung, wala kasing grade 5 and 6 sa Katandala noon, hanggang grade 4 lang. So doon ko siya nakita, kasi kapag HE namin, tuwing hapon, part ng aming sa HE, mapaplas ka ng points. Kung yung mga tirang tinda ba sa kantin, yung ilalako nyo, ay siya noon nag-officer ng CAT. So nakikita ko siya. Parang sabi ko Nakrasan nyo, crush ko niya. siya. Yun naman po. May bigot. Wala pa. Ewan ko, hindi ko na matandaan. Parang, di ba pag parang may naramdaman ka, parang gusto ko to. Di ba ganon? Pag Haba yung, ng hair. Yung po, tumanim sa Tumibok aking ang puso? isip, sa aking puso. Na sabi ko, siya na yung mapapangasawa ko. Pero hindi naman po siya naliligaw. Kaya lang crush ko siya. Ayun po. Doon po kami nagkakilala. Pero hindi pa rin po nung kasi nahihiya ako sa kanya dahil syempre binata na siya. Ako naman grade 6 pa. Nakakahiya naman na. Pero nasa isip ko yun. Dalagang Pilipina po siya. Okay. Nong, paano naman kayo nagpahiwatig? Paano kayo nag-approach? Ano yung bakasyon? Yung may Flores de Mayo ba? Di Sa ka, probinsya, sa uso yan, probinsya, no? pagka Flores de Mayo, nagkakaroon ng sayawan, ganon. May nililigawan ako doon sa kabilang barangay. Hindi ko naman alam na May gusto sa inyo. may gusto siya sa akin. Kasi nga po, kinakapatid ko siya eh. Parang akala ko, tsaka bata pa siya, no? Grade 6 lang eh. Napunta kami doon sa kabilang barangay, may sarili po akong tropa. Ngayon, pagpupunta kami doon, malungkot na doon sa amin kasi wala kami. Ilang kami? 7 yata, 8. Ngayon, nung minsan, na hindi kami natuloy doon sa kabilang barangay, nagkaroon ng sayawan doon sa amin. Sinayawan ko siya. Pagsayaw ko sa kanya, nanginginig siya. Nanginginig na gano'n, no? Kasi uso sa amin, pagka sinasayaw yung ganong kababata, nakabantay yung lola. Si Lola Pet, nakabantay yun. Takot na sa kanya Lola Pet. Nahihiya. Naramdaman ko, sabi ko parang, tsaka kinakausap ko siya, parang kinakatal ang boses niya, tapos ang kinukumusta niya, yung nililigawan ko doon sa kabilang barangay. Kaya sabi ko, ay iba ito. Ayun, doon po yung nag-umpisa na hanggang sa tumagal,
nawala na yung panliligaw ko doon sa kabila, sa kanya na ako napunta. At saka nung, pwede pa? Sige, okay lang po. Tsaka nung, pag napasok po kami sa eskwela, 2 kilometro at kalahati, ang nilalakad namin, siguro yun ang tumanim din sa isip niya. Ilan ba kayo? 8, 9? Naglalakad silang ganun, sabi ko, pinakamaliit siya eh. Sabi ko, ay din sa barkadahang are, pinakaayos are, isang are, medyo mahinhin. May itsura naman. Ay dinig niya. Siguro, tumanim sa isip niya yung, pero ang alam ko, yun biro ko lang sa kanya eh. Pero yung sinabi ko, totoo yun, na pinakamahinhin siya doon sa magkakasama. At maganda rin. Hindi ba? Wow! Ilang taon ang gap nyo, no? Ilang taon? Ma'am? Ilang taon ang gap nyo ni Ninang? 2. 2 lang. Halos 3, gano'n. Naalala niyo pa kung saan kayo unang nag-date? Oh? Hindi na. Date. Saan ba tayo? Saan tayo? Sa Wanam. Yo, pinangain ko siya ng pansit. Nung araw kasi, sa probinsya, pag nadala mo sa Wana, ang sikat na kainan sa Batangas nung araw, yung Wanam. Pag nadala mo siya doon at napakain mo siya ng pansit, sikat ka na, di ba? Pansit lang, masaya na. Pansit lang, masaya na. Okay. Kaya doon, unang date namin. Ayan. At hindi nyo na itatanong, 8 years ba tayo? 10? Hindi lang. 1978 Wow. kami. Second year high school ako nung kami nung maging Ilan boyfriend ko taon? siya. Tsaka masaya po sa amin, nandito ako sa Maynila, nasa Batangas siya, Long distance. on and off kami. 1 taong kaming on, 1 taong kaming off. Pero ang tunay po yung sadyang pagsilang pa natin, may nakatakda na sa atin ng ating Panginoon. Ay kahit nung off kami, dito, parang kumikilo lang ako. Hindi ko pinipersonal. Kaya pag uwi ko ulit at naging on uli kami, okay. Kaya siguro sadya siya. Okay, Nong. Bilang mag-asawa, syempre, di ba sa mag-asawa, mayroong mga dumarating na pagsubok, problema sa buhay, hindi naman maiiwasan yan. Bilang mag-asawa, sino sa inyo ni Ninang, Ninang, sino sa inyo ni Ninong ang pagdating sa pagsubok o problema ay mas matatag? Ay baka siya. Totoo ba yun? Oo, ako. Kasi Paano siya, niyo nasabi? parang kung tingnan lang natin, matapang siya, maano. Pero pag dumadating ang problema, hindi niya alam kung paano. Yung pauli-uli siya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ako ang nagsasabi sa kanyang, kumalma ka. Huwag, ganyan. Wow, galing. Okay, pero ang totoo sa mag-asawa, Na-martyr kailangan mo ako laging dito, magkatuwang, lalo na sa pag-solve ng problema. Kasi mahihirapan pag-isa lang, no? Ayan. So, ngayon, Pastor Romy, meron ka bang itatanong bago tayo dumako sa pinaka-main natin? Paano mo sinagot si pare? Paano siya nag-propose? Sinagot ko po siya sa sayawan. Fiesta sa amin, sa Katandala. Hindi naman niya ako sinagot eh. Sabi niya tatanong pa ba yun? Wala naman tutukan na naganap. Wala? Tutukan. Ayun nga ang hinanakit ko sa buhay ko. Sa lahat ng makakita sa amin, yung mga bago. Sabi brother, hindi mo ba tinutukan yung asawa mo? Tinutukan ba kita? Okay. So, mapunta naman tayo kay Ninong Jess. Yan. Pero, bago kayo sumagot, meron lang ako itatanong. Meron ba kayong dalang bigas dyan para ipamigay sa ating mga nanonood? Ay, kasi marami o tindang bigas to eh. Ipagpamanhin po na nakakaramay dahil alam kong hindi makakapasok ang sasakyan. At pangalawa, ay talaga nakalimutan ko. Okay. Makakalimutin kayo. Binanggit na po yun sa akin kagabi, kaya lang nakalimutan ko. Yan. So ngayon, ang tanong ko, Ninong Jess, sa inyo, ano yung buhay nyo before nung wala pa kayo sa ganitong gawain, wala pa kayong pagkakilala kay Lord? Ano yung buhay nyo noon? At paano kayo napunta
sa ganitong gawain? Meron bang ginamit si Lord sa inyo? Nung una, natatandaan ko, sa umpisa pa lang, pinagpala na kami ni Lord. Kasi, kaya ako nasasabi yun, sa edad ko pong 20 taon, pinagkalooban na ako ng Diyos na magkaroon ako ng hanap buhay. Bago kami naging mag-asawa ni Sister Wife, dealer na po ako ng bigas. Nakadanas po ako nung 8 ang tindahan ko. Doon po sa pangyayaring yon na parang tumataas ang aking ego, tumataas ang aking pride. Akala ko, kaya ako nakakamtan yun ay dahil sa aking galing. Dahil sa aking sipag at sa aking diskarte. Dumating po ang panahon bago kami ikasal ni Sister Wife, si Sister Lita. Niyayayaan Lita niya po kami. Sa Raspe, taga-kaibiga. Ay, magandang umaga po pala sa mga taga-kaibiga. Pasensya na po kayo. Niyayayaan niya kaming dalawa. Alam niyo naman po ang tao sa mundo, nasa business po kami. Maganda ang aming hanap buhay. Talagang ang pagpapala ni Lord noong mga panahon na yon ay napakaganda. Kaya busy kami. Hindi namin napapagtuunan ng pansin. Lagi ko pong sinasabi, kasi may prayer meeting na po doon sa kapatid ko, yung taga San Pedro. Yung po ang unang prayer meeting eh. Sabi ko, para sa inyo na lang yan, para sa mga babae na lang yan. Bakit kailangan ko pang mag-prayer meeting? May pera kami, may impluensya kami. Magkakaproblema ako, kilala ako ng mayor, kilala ko ang mga ganon-ganon. Ano pang kakailanganin ko? Nagkaroon po ako ng maraming kaibigan. Marami po akong kaibigan na ibang klaseng kaibigan. Kasi lagi po kaming nagsasama sa beer house. Nambababae po kami. Yung pong beer house na pinupuntahan namin sa Evangelista, sa highway, may high and low. Yung sugal po. Ang nagmamanage po no, nakabikini, napakagandang babae. Kaya willing-willy po ako. Kaya noon ay nakakalmutan ko si Sister Wife. Noon ay binata pa ako eh. Kaya nung kami maging mag-asawa, kinasal po kami ng, lumipat kami sa bahay namin. Kinasal po kami ng December. Niregaluhan kami ni Sister Wife ng Bible. Yung Bible po namin yon, ay di kung saan mapalagay. Naaring nga, pahagis daw, nagpatak sa ilalim. Wala. Kasi nga, akala ko, yun na ang katuparan ng buhay. May impluensya, may pera, may magandang hanap buhay. Pero alam niyo po, talagang napakabait ng ating Diyos. Nung nagdadasal din naman ako sa Diyos, kahit nung wala pa ako, sabi ko, Lord, pagka po ako'y nagkaasawa, ipahintulot po ninyong ako'y magkaroon na ng bahay. Yung pong aming pinagkasalan, bahay na po namin yon, sabay na ho ang blessing. At hiniling ko rin kay Lord noon na ang unang ipagkaloob sa akin ay lalaki. Pinagkaloob niya. Ito nga po si Gerson. Sunod po, sabi ko, Lord, babae naman. 1 taon hindi na nga ho. Pagkaligo ho nito, nabuntis na uli. Si Jessa naman po. Kaya akala ko, ay di tatawag lang ako ng tatawag kay Lord. Ay pinagkakaloob naman sa akin eh. Pero kapag tayo po pala ay tinawag, December 31, magbabagong taon, may komosyon na parang gustong hold upin kami. Kasi nga, doon sa lugar namin, hindi naman po sa pagyayabang, kami lang ang third floor na bahay doon. Puro squatter yung mga katabi namin eh. Parang gusto kaming hold upin. Kaya yung aking mga gamit, ibinaba ko po. At pandepensa, pagdating po ng gabi, pinakuha ko yung aking maiksing baril. Kasi nandun sa pahiraman, nasa pamangkin ko. Pumunta sila sa bahay, nag-inom kami. 3 litro kaming pundador.
hanggang sa nakalima kamay, ay kami aapat. Kaya medyo nalasing kami, nagpaputok po ng baril yung aking pamangkin. Sila, nagpapaputok sila. Yung punta ka San Pedro. Ang ginawa niya, tinuturuan niya magpaputok yung pamangkin ko sa Jeronimo. Nung hindi sila makapagpaputok ng let's go, kinuha ko, sabi ko, hindi naman kayo marunong. Ako, nung akin pong pinapuputok na gano'n, ganyan kahaba pala ang apoy sa dulo kasi alang mga 7:30 na eh. Lahat pala ng tao sa Ascanio, sa Flores, sa amin nakatingin, nasa rooftop kami. Ayun po, dumating ang sistema na itinawag ako sa polis. Kaya nahuli po ako, madalit sabi. Nakulong po ako, December 31. Pero pagdating ko po sa presinto, ako po'y VIP. Kasi kailangan nila ng pera. Ngayon, sa hindi ko malaman dahilan, noon ako para nagkaroon ng kaba, gumamit na ako ng padrino. Marami ng padrino ang ginamit ko. Pero sabi nung sa taas, ay hindi po pwede dahil si Robin Padilla kahuhuli lang. October nahuli si Robin Padilla paano natin palulusutin yan? Ang haba ng nakuha sa'yo. Ang nakuha ko sa akin, isang M16 Armalite, yung Hydra. Tsaka isang 22 Magnum. Kaya po nung ipasok, mag-aauno, ipinasok po ako sa loob ng selda. Ang selda po namin yon, siguro humigit kumulang mga 1.5 metro. Yun ho'y puno ng tao. 14 ho kami. May 4 pa sa taas. Tapos nakaharap ako sa orasan. 12:00 ng gabi kasi dadating po ang chief of police. Ipinasok ako sa loob. Noon ko po naalala ang ating Panginoon Diyos. Habang tinitingnan ko ang pag-ikot ng minitero, yung naggagano, yung seconds, parang napakahaba sa akin ng gabi. Kaya sabi ko, Lord, palabasin mo lang ako dito. Magkakarismatic na ako. Kaya po nung ados, sa hindi malaman dahilan at si Lord, alam kong si Lord na ang may gawa, nakalabas po ako bandang hapon. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon, nakalabas ako, at pagkaraan yata ng 2 araw, January 6, ay nagkaroon po ng prayer meeting sa aming rooftop. Ang una pong dumating dong manggagawa, si Pastor Ray Lau, kasama po si Pastor na rin po ngayon, si Pastor Rudy Real, kasama ang misis niya. At ako po noon talagang isinuko ko lahat kay Lord kasi kung nakulong ako, hindi ko aabutan ng mga anak kong magbinata. Noong nakalabas na kayo sa prayer meeting, ano yung kauna-unahang word na narinig nyo? 2 Corinthians 5:17 po. 2 Corinthians 5:17. Ang nakalagay dyan, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Tanungin natin si Pastor Romy, ano ba yung ibig sabihin nito? Bakit nakipagkaisa ka lang kay Kristo, mababago ka na? Kasi once na ang tao ay nakipagkaisa kay Kristo, nakipag-unite para sa mag-asawa, ikinasal. So pag naikasal, nagkakakilala, likes and dislikes, nalalaman, ganun rin ang tao. Kapag nakipagkaisa kay Kristo o sumuko kay Jesus Christ, yun ang simula, ng pagiging born-again Christian. Ang unang mababago kasi, ang born-again Christian, hindi naman kagad yung katauhan mo. Yung inner man, yung tao sa loob ng ating katawan. Yun ang tunay na tao, yung inner man, yung nasa loob. Yung nagpapakilos, nagpapagalaw ng ating katawan, ng ating katauhan. Pag tayo nakipag-unite kay Jesus Christ, mababago yun. From inside,
Pag nabago yung nasa loob, lalabas. Makikita sa labas, sa anyo, sa pananalita, sa kaisipan, sa galaw, sa lahat ng gagawin mo, mababago ang lifestyle mo. Mababago ang katauhan mo, identity mo, ang plano mo, ang kaisipan mo, ang puso mo. Sa Ezekiel 36:26, ang puso mong dating masuwayin ay gagawin kong pusong masunurin. Sa Ezekiel 11:19, sabi niya, ilalagay ko ang aking espiritu. Kaya pag nakipag-unite tayo kay Jesus, tayong lahat, doon magsisimula ang pagbabago. Nagsimula pa lamang yon. At continuous. Kaya doon sa John 15:7, kung mananatili ka sa akin at ang salita ko'y mananatili sa iyo, ang pananatili ng salita ng Diyos sa John 15:3 ay pupurify ka, lilinisin tayo, babaguhin ang ating lifestyle. Mawawala na yung dati, bago na. Kaya bago na si Paring Jess. Yan. Dating lasenggo, ngayon ay hindi na lasenggo. Dati hawak ay M16, ngayon ay John John 3:16. 3:16. Meron nga itong sharing na nag-share siya nung dati siyang lasenggo, mahilig sa bisyo. Sabi nung isang sister, sabi niya, ako dating lasing. Sabi niya, lagi akong naglalasing. Sabi nung isang sister, brother, hanggang ngayon naman, mukha kang lasing. So, salamat kay Lord at talagang binabago. So, bago tayo magtapos, malapit na tayo yung oras natin no? Huling-huling tanong na lang. Simula nung kayo ay napunta sa ganitong gawain, nagpatuloy, nanatili. So, sa inyong pananatili, ano po yung nakita niyong kahalagahan ng pananatili sa ganitong gawain? Amen. Ninang Charity muna bago kayo. No? Ang nakita kong talagang napakahalaga sa ating pananatili. Sabi nga ni Sister Joy, napakahalaga talaga ng pananatili natin sa gawain. Kasi kung hindi kami nanatili sa mga ups and down namin, yung mga problemang dumating sa amin, grabe talaga, lalo itong year na to. Grabe, hindi namin kakayanin. Sa awat grasya ng Lord, dahil sabi nga, ibigay lahat kay Lord. Ang aking pong verse na pinangahawakan palagi ay ang Mateo 19:26, na ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. At saka yung Lucas 1:37, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Gaano mang ka-imposible, gaano mang kagulo, kabaluktot, kayang ituwid ni Lord. Unang-una na pinatunayan ito ni Lord kasi si Brother Jess, after ilang years namin sa gawain, siguro mga ilang taon lang siya talaga nabago totally yung pag-iinom niya. At doon pinatunayan ni Lord, wala talagang imposible sa Kanya. Kaya all glory and honor belongs sa our Lord Jesus Christ. At salamat sa Panginoon. Tunay pong awat grasya ng Diyos, awat grasya ni Lord. Sa ngayon pong mga panahon na to, grabe po ang aming pinagdaan ng mag-asawa. Pero sa awat grasya ng Diyos, ang kalakasan na ibinibigay ni Lord para po kami makatayo, para kami ay makamove on, ay ganun na lamang, nararamdaman namin ang pagmamahal ni Lord, nararamdaman namin ang pagmamahal ni Lord sa pamamagitan ng mga kapatiran na patuloy na nananalangin para sa amin. At saka yung live screening nga sa mga nagla-live ng pagtuturo. Salamat sa Diyos, nakakapakinig na ano yung stress, kahit nasa bahay ka lang, nakakapakinig ka ng mga awitin kay Lord. Salamat sa Panginoon, tunay na kung wala, ewan ko kung saan kami. Yun. All glory and honor belongs to God. Panghuli na lang, si Ninong Jess naman. Okay. Kakaunti na tinira sa akin Sa pagkatawag po sa akin, tulad nga ng sinasabi ni Sister Wife, ang mga ilang taon pa lang, siguro 5 years, ganun. Bago talaga ako totally na nawala. Ganun po ang buhay sa mundo. Kahit na lagi kang pumupunta sa gawain, pero kung hindi mo naman iniiwasan ang mga buhay sa mundo, wala ring mangyayari. Kaya ang malaki pong pagkakaiba nang nasa mundo ka, sa mundo kasi ang sinusunod mo, sarili mo kadalasan naman tayo,
namamali tayo ng pagpapasya. Akala natin tama, pero ito pala'y mali. Kaya salamat sa Diyos sa pagkatawag niya sa amin dito sa Comfy. Alam niyo, maraming beses din po ako nanlamig. Parang aatras, parang aabante, parang iinit. Pero talaga pong napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Unang-una, nung ako'y wala pa sa ganitong gawain, priority ko ang aking kaibigan. Priority ko ang aking barkada. Ang aking pamilya, parang segunda mano lang. Saka lang ako po uuwi pag ako'y lasing na eh. Ay alam nyo naman po, Batanggenyo, medyo may kayabangan. Tapos ang akala ay kaya ako nagkaganito'y dahil sa aking sariling kakayanan. Akala ko po ay ganun, pero yung po pala ang napakalaking pagkakamali. Dinanas ko ako'y nagkaroon ng pera pero hindi ako masaya. Nakuha ko ito, ay hindi eh, gusto ko'y kuhanin ko pa rin yun. Gusto ko'y kuhanin ko pa rin yun. Pag nakakita ako ng kamag-anak kong mas mayaman sa akin, eh, gusto ko'y aking lampasan pa rin. Pero alam niyo po ngayong lagi akong nakakarinig, lagi akong nasasabihan ng ating pastor, napapayuhan. Iba po ang kaligayahan ng naglilingkod ka, ng nakay Lord ka. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Ayan. Nalaman po na may tao dito. Akala hindi ako lang. Kaya, totoo po na huwag tayo magsawa. Alam niyo po, sa dami ng pagsubok na dumaan sa akin, yun po siguro ang nagpapatatag sa akin. Kasi kung hindi ka makakaranas ng lungkot at pighati, hindi mo mararamdaman ng tunay na kaligayahan. Kaya po, ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon. Dumaan na rin po ako sa sistema na akala ko ay hindi na ako mabubuhay. Naoperahan po ako sa ulo na sobrang pasalamat ko kay Lord. Pero nung nangyayari yung mga ganong sistema, wala po akong takot sa aking puso, sa aking isip. Kasi ang alam ko, hindi pa ako kukuhanin ni Lord. Kaya tunay nga po na talagang totoo si Lord sa kanyang pangako. Manatili lang tayo sa Kanya, manalig sa Kanya, at siya po ang ating unahin, ipagkakaloob ni Lord. Tamang oras, tamang panahon. Kung minsan, ang ating mga pangarap, heart desire, ay hindi tama sa panlasa ng ating Panginoon, kung kaya ito hindi na ipagkakaloob sa atin. Pero umasa lang tayo sa Kanya. Meron tayong hindi hinihingi na ipagkakaloob niya, na mas makakabuti sa atin. Sa ngayon po, sandali lang kunti na lang. Sandali lang po, pasensya na. Mapalad po ang aking pakiramdam ngayon kasi ang nakatuon po, doon po umiikot ang aking buhay. Sa ngayon, kay Lord, sa aking pamilya, dahil ako po ay napagkalooban ng apo, isang magandang apo at isang poging apo. Sabi nga, yun po ang pagpapala ng Diyos na walang katumbas na halaga. Kaya salamat po sa ating Panginoon at ipag-pray nyo kami na lalo pang lumalim, lalo pang maging makabuluhan ng buhay namin sa paglilingkod sa Diyos. Maraming salamat po. Thank you, Lord. So, bago tayo magwakas, Brother Gerson, pasalamat ka kay Lord. Yan, panguli. Yan. Yun nga po, nagpapasalamat po ako kay Lord na yung paggabay sa amin ni Lord sa buong family namin, especially this year, na sobrang daming naging struggles and challenges. Parang this year pa lang, 2 na yung namamatay sa family. Ay, 3 na pala. 3 na. And yung 2 doon is hindi na namin nakuhang ipagluksa namin dahil ECQ sila nung kinuha ni Lord. Pero, tapos nakikita ko rin yung parents ko na yung struggle nila to cope up dun sa nangyayari ngayon. Tapos yung negosyo pa, hindi masyadong maayos. Pero nakikita ko yung pinatatag sila ni Lord over the years na nandito sila sa Comfy, plus yung mga advices nga ng mga kapatiran din sa Comfy na binibigay sa kanila. Pinagpapasalamat ko din kay Lord, bukod sa family namin, is yung sa sariling family ko naman na
alam ko yung plano ni Lord para sa amin. Right now, na ganito yung setup namin. Pero alam ko may mas magandang plano sa amin si Lord and hindi kami papabayaan ni Lord. Ayan, thank you. Pastor Romy? Ayan, okay. Narinig po natin yung mga magandang nangyari sa buhay ng pamilyang ito. At sila ay supporter po ng ating community. Mga tither po to. At saka may mga first fruit. Yung kanilang mga jeep, lahat ng kinikita niyan, everyday may first fruit. Pati sa mga negosyo nila, may tithes. Kaya lalo silang, sa kabila ng mga nagaganap, hindi sila apektado sapagkat meron Diyos na laging inaasahan. Yan, pinakamaganda po sa atin na nagtitiwala kasi ang pananalig na sinasabi ay nakukuha sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ang faith is simply believing in His Word. At magpatuloy tayo lagi, araw-araw, sumamba, magpasalamat, magpuri, stop murmuring, stop complaining, at makikita nyo malaking himala ng Diyos sa buhay natin. Ayan, tayo po'y dumako sa panalangin at pagkatapos na manalangin, aawit kami, siyempre, yung paborito ng pamilyang ito. Closing prayer, brother. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Amang banal, Diyos na dakila, napakabuti mo po, Panginoon, sa aming lahat. Di ka nagbabago, ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-sustain mo sa aming lahat, sa kabila na nagaganap sa aming mundo, Panginoon. Lagi kang nariyan upang kami tulungan, pagpalain, Panginoon. Kaya salamat po, Lord, sa napakagandang araw na binigay mo sa amin, Panginoon. Muli, Lord, tinataas ko sa iyo ang aming mga kapatiran, ang aming mga mahal sa buhay, nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, at nandito sa Pilipinas, Panginoon, saan man silang dako naroroon. Extend mo po, Lord, ang iyong mapagpalang kamay at abutin sila, Panginoon. Salamat po, Lord, sa napakagandang sandali na ibinigay mo sa amin. Alam po namin na kaming lahat ay pupuspusin mo ng banal mong Espiritu, Panginoon, at kami lagi mong pagpapalain sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat po, Lord, sa oras na ito. Buong ingat, buong galang naming ibinabalik sa inyo ang papuri at pasasalamat. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Awit po tayo, mga kapatid. Paborito ng lahat. Pasalamat tayo kay Jesus at siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago kailan pa man. Magpasalamat tayo Kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago kailan pa man. Mawit tayo. Mawit tayo sa Panginoon, magalak tayo sa ating kaligtasan, magpasalamat sa dakilang lumikha. Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus, mahal kayong lahat ni Jesus. God bless. God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Lord.